Lahat po ng mga makapanood sa ating video, update lang po tayo, no. Meron lang pong ipinapaabot ang ating kaibigan kahapon. Sa lahat po ng makapanood, maghanda po kayo, mag-ingat po tayong lahat. Simula na ang World War III, meron pong natuklasan ang ating kaibigan kahapon lang po, no, na ito ay kagulat po ng kanilang mga kasamahan po doon sa kanilang kaharian ngayon. Tungkol po ito sa nakita po nila. Sana ay hindi ito mangyari at hindi ito totoo. Kasi po yung US Amerika ngayon, guys, ay parang pumalag na po sa nangyayari po sa Israel at saka sa mga naapektuhan sa gulo. Napakarami pong mga taong mga inosente na dadamay, mga bata, kahit saan na lang po tumatakbo. Grabe, guys, kung makikita nyo siguro kung dito sa atin yan, guys, sa Pinas mangyayari yan, siguro hindi siguro aabot ng 2 araw siguro ba, wala na, suko na tayo. Isipin po ninyo, hindi po nila alam, guys, dahil wala po silang Diyos. Yun po ang nangyayari ngayon. Kung meron pong puso na nanggagaling sa Diyos yung mga taong gumawa ngayon, guys, sigurado hindi yan hahantong po ng ganito. Meron lang po akong ipapaabot sa inyo, guys, tungkol po ito sa nakita ng ating kaibigan sa kanilang kaharian ngayon. Sa lahat po ng mga Pilipino, sa lahat po ng makapanood sa ating video, pakishare, guys, dahil po ay nakakalungkot po itong balita ng ating kaibigan. Meron po siyang nakita, simula na po daw yung World War III. Nakakatakot po ito sa lahat po ng hindi pa nakapaghanda ng mga pagkain. Dapat po talaga yung mga tao na nandyan, nanirahan ngayon sa ibang bansa, na naiipit po sa gulo yung mga Pilipino, dapat po kung may oras po, wag po ninyong panghinayangan po ang inyong trabaho doon, dahil po buhay po ang nakataya, no. Mas mahalaga po ang buhay natin kaysa trabaho natin ngayon na ito ay naiipit. Kaya sa lahat ng makapanood, dapat po, sabi ng ating kaibigan, dapat makauwi po, makalikas po ang mga Pilipino po doon sa area ng Israel o sa Iran. Kasi po hindi ito magandang balita na maipaabot sa inyo ngayon, dahil po ang nakikita ng ating mga kaibigan, ito ay sisiklab, mas lalo pang sisiklab po ang kaguluhan sa ibang bansa ngayon. Meron lang po tayo natatakutan dito, kung sumasali po ang Amerika po dito, guys, sigurado, no, maghawa-hawa po ito sa kaguluhan. Yun po ang sabi ng ating kaibigan, delikado ang Amerika pag nakisali dito, kasi po parang inis na po talaga si Trump sa ginawa po ng Iran ngayon, guys. Unang-una, yung sinabi ng ating kaibigan, sabi po niya, dapat may paabot po ninyo ito kahit hindi man marinig yung boses ko ngayon, dahil po ay nakakatakot po itong nakita ng aming kasamahan po dito sa mundo namin. Dahil po yung nakasulat sa Biblia, siguro ito na po ang umpisa ng pagsiklab po ng kaguluhan. Kung sasali po ang Amerika, posibleng mangyayari po ang pagsali din sa iba, yung tulad po ng Russia. Hindi po natin alam pa, kasi kapag ganito, guys, na sitwasyon, dapat po talaga manalangin tayo na sana ang Pilipinas hindi madamay. Dahil po, guys, napakarami talaga ang gumagawa po ng kasamaan. Alam po inyo nangyayari sa Israel at saka Iran, hindi ang Diyos ang nagbigay po ng ganyan na mga gawain, guys, no? Iyan sa Diablo, sa demonyo po yan. Kaya sa lahat ng makapanood, makapakinig sa ipinapaabot po namin, kailangan po ninyong makauwi sa Pilipinas. Kung may eroplano man na susundo po sa inyo dyan, na inutusan po ng ating presidente na kayo ay lilikas, wag po ninyong panghinayangan ang trabaho. Alam po natin maraming mga Pilipino na nagmamahal sa mga kanilang mga inaalagaan po na matanda. Sana wag po ninyong
ipagpalit ang inyong buhay dyan dahil lang sa trabaho. Unang-una, masasaktan po ang pamilya ninyo kung may mangyayari po sa inyo dyan na masama. Kaya sa lahat ng makapanood sa atin, pakishare guys, natatakot ang ating kaibigan. Baka ito na po daw ang simula o iumpisa na magkakaroon tayo ng World War III talaga. Sinabi po ng ating kaibigan noon, sa lahat ng hindi maniniwala, maraming salamat. Kung naalala po ninyo, alam kong maniniwala kayo. Sinabi ng ating kaibigan na Dwindi noong 2024, pagdating po ng 2025, mayroong mga kaguluhan na malaki na magaganap, kaguluhan, gera, tulad po ngayon guys. Kung makita po ninyo, tao din po ang tinatamaan po ngayon, lalo na yung mga inosente. Grabe, titingnan po natin ang mga gusali kung ano po ang nangyayari guys. Mas lalo itong titindi. Ito po yung nakikita ng ating mga kaibigan. Kung sumasali man po ang ano dito, yung isigurado guys, no, magigising po ang lahat ng mga alitan ng mga bansa na to. Kasi po meron po silang mga bansa na pinapanigan, kaya doon po, no, nakakatakot po. Sana po hindi pa ito lalala. Ipanalangin natin sa Panginoon na sana ay magkaayos po ang dalawang bansa ngayon, na sana ay meron po mag-give up at magbigay po ng ang tawag dito, maghatag og chance kalinaw. Sana po guys. Grabe ang mga post po ng mga tao ngayon sa social media. Grabe, mga bata, meron po umiyak na tatay dahil po natabunan at tinatamaan po ang kanilang pamilya, mga anak. Grabe, isipin po ninyo mabuti guys. Yung mga Pilipino, sana po lilikas po kayo doon, sana na makauwi kayo ng safety. Hanggang dito na lang muna guys, kasi po subukan po natin tawagin ulit si kaibigan para po marinig po ninyo ang kanilang babala.